Nakakatakot na hula ni Madam Windra kay VP Sara Duterte. May isang espada na puputol sa lahat. Malat pa rin ako. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay reaksyon ng masa. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Reaksyon sa Masa pala. No? Ito'y nakita natin sa kanyang channel. At syempre, eto, matutunghayan natin si Madam Windra. Syempre, suportahan din natin ang channel ni Madam Windra, mga katunay. Yan ang mga, yung mga hula, mga prediksyon ni Madam Windra. No? Alam ko yung mga politiko, no? Mga hinuhulaan niya. Ako. Ano kaya ang hula kay John Vic mananalo ba? Ayan, syempre, huwag niyo kalimutang suportahan niya si Madam Windra. At syempre ito, si Reaksyon sa Masa, yung nakuha na natin itong video to. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Reaksyon sa Masa. Pasok! Hello po. Again and again, again and again. Kumusta po Ayan, kayo? syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Madam Windra. Ayan, syempre, sa mga nakakakilala kay Madam Windra dito, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Madam Windra para mapakinggan at mapanood natin lahat ng kanyang mga hula at prediksyon. Ayan, nakita ko to, sinilip ko yung mga politiko, no, binibigyan niya ng mga prediksyon. Ayan. Hoy, dapat yung kay BBM, ano bang natin dyan? Ang hula natin, no? At saka kay BP Sara, sa mga kay Tambi, babait na ba si Tambi? Ayan, syempre. Suportahan natin yan si Madam Windra. Pagpatuloy natin. Pasensya na po kayo. Ngayon na lang ulit po ako nakapag-vlog dahil po napakarami at busy po akong may inasikaso. Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Ayan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin, ha? Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam niyo, sa totoo lang, no, yung iba syempre hindi naniniwala sa mga hula. Lalong-lalo na siguro yung mga kalaban ni BP Sara kung magiging maganda yung hula ni Madam Windra. No, pero sa totoo lang, no, minsan kasi may mga hula din ng mga nagkakatotoo. Diba? Doon tayo nagugulat sa mga ganun. Oh. Lalong-lalo na siguro ng sinasabi ko nga kung pabor kay BP Sara yung magiging hula ni Madam Windra, hindi maniniwala talaga yung mga kalaban ni BP Sara. Sabihin, peki yan, ganito, nako. Alam natin yan, nako. Yung mga kalaban ni BP Sara. Again po, tagabasa lang po ako. Pero hindi naman masamang maniwala kahit papaano sa mga ganyan. Diba? Pero syempre, ang kapalaran pa rin, ang may kapal pa rin, ang may hawak niyan. Basher, huwag po magkagalit. Yes. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, mayroong paglaban, mag-isa. Corona, Reyna.
No. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita niyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit po nasabi ko sa inyo na still, ayan na naman ha, baka sabihin nyo maka-DDS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang daming gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan Hindi, po. totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Madam Windra na yan. So nakikita natin yan, yung parang tower na yan, yung parang may corona sa taas. Nakikita natin na napakatibay yung sandigan niya. Tapos may corona at nakita natin yung parang dahon ay nakababa. Totoo na parang may humihila sa kanya pababa. So nakikita naman natin ngayon na may humihila talaga kay BP Sara ng pababa. Pero kahit anong ginagawa nilang paghila ng pababa kay BP Sara, ay nananatili pa rin na nakatindig si BP Sara gaya dyan sa tarot card na pinapakita. 'Di ba? Hindi pa rin siya natitinag. Kahit anong ginagawa nila, wala pa rin nangyayari. Ang tagal na nilang pinapabagsak si BP Sara, pero hindi pa rin nila magawang mapabagsak. 'Di ba? So, kahit sabihin natin na nakalaylay ang mga dahon na yan, nananatili pa rin yung poste na yan, ay nakatayo. Matatag. Yun. Ang tatag at kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki. Kasi po, siya Hindi po lalaki. ay being guided ng universe. Ayan. Masakit man nung sabihin, para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin, ini-interpret ko lang po ang tarot, mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong screen na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita at ng kanyang tapang. O Kaya yan, gaya na sinasabi ko. Yun yung mga spin o liwanag na nakikita natin sa baba. Yan yung mga alitap-tap na lagi kong binabanggit. Di ba? Yan yung mga alitap-tap na talagang bumubulong-bulong at talagang gustong magpabagsak kay VP Sara. Aba, talagang tumutog pa doon sa tarot card ni Madam Windra yan. O, di ba? Huling-huli natin. Kahit sa hula lumalabas. Siyempre, etong hulang to, kung madidinig nila to, nung mga kalaban ni VP Sara, hindi nila paniniwalaan yan. Pero sa totoo lang, sa mga nangyayari, kung pagtutugma-tugmain mo lahat ng mga pangyayari, tumutugma lahat dito sa card na to, lahat ng sinasabi ni Madam Windra, doon sa mga nangyayari ngayon kay BP Sara, lumalabas dyan sa card na yan. Diba? pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sino Nakikita naman magpabagsak, ay hindi magtatagumpay. Yun. BP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng Nakabaliktad, isang na oh. namang kalaban. Isang tao, inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po ay panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Hindi kaya yan yung sinasabi nating bloodbath, di ba? Yung sinasabi ni BP Sara na, sige, okay lang sa akin, ma-impeach ako para magkaalaman na para yung bloodbath. Hindi kaya yan yun. Na kung sakasakaling siya ay talagang anuhin sa impeachment trial niya, idiin ang idiin. Talagang dito na talaga magkakaalaman kasi talagang lahat tayo inaabangan natin yung bloodbath na sinasabi ni BP Sara.
Kasi talagang gusto natin malaman yung katotohanan talaga. Kasi para talagang may tinatagong isang malaking pasabog si BP Sara na dapat nating malaman lahat. So syempre, hindi niya pa inilalabas ngayong mga panahon na to yun ngayon. Kumbaga parang ayun yun mga parang tinatago niya yung armas na yun eh. Hindi pa panahon para ipakita. So yun nga lagi binabanggit ni BP Sara, kung sakaling magkaroon ng impeachment trial, doon malalaman yun. Siguro dyan mangyayari yan, ako. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Lalaki. Ito po ay isang bagong isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte o kay even po sa pamilya ng Duterte kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am BP Sara o sa pamilya ng Duterte at ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na ano po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. O sino kaya yung tao na yun, no? Yung hinihintay natin na isinasabi ni Madam Windra na lalabas para tumistigo para kay BP Sara na magpapatunay na talagang ang mga Duterte ay matino. Kung tutuusin talaga, ang daming sumisira ngayon sa mga Duterte. Meron pa nga dyan tayong nakikita sa mga Facebook nagtatanong pa sila kung payag ba tayo na maging presidente si Trillanes. Tignan nyo naman yung mga kasiraan ng ulo ng mga nagsasalita at nagtatanong na yon. Kung si Trillanes lang ang iboboto ko bilang presidente, iboboto ko na lang si Rastaman. Diba? Kaysa kay Trillanes pa. Ano mangyayari kay Trillanes? Aba naging presidente yan. At isa pa, yung sinasabi nila si PRRD, no? Protector daw ng mga drug lord. Diyos ko naman. Mga tanga Mga tanga lang, sa totoo lang. Yung mga nagsasalita nun, mga tanga. Kaya doon mo minsan itatanong mo na lang sa kanila magkano binabayad? Sila dapat yung tanungin. Magkano ang binabayad sa kanila? Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay BP Sara. Babae na dating kumandidato. Parang nangangamoy to. Hindi kaya si Ma'am Lugaw to Hindi nga si Lenny yan. Si Lenny ba yan? Si Lenny. Tayo pinapangalanan natin. Kasi sino lang naman yung dating kandidato na na bumabalik ngayon. Yung pilit na pinababalik. Oh, Diyos ko. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. Babae? So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman ho. Sino ba yan? Si Ontiveros. Hindi, si Ontiveros, ilabas na natin sa usapan yan. Kahit si Raulo sa kanto, hindi na iboboto yan. Siguro kung boboto lang sa kanya, mga kamag-anak niya 2028 pa yata ang kandidatuhan. Oo. Yung isa ay pilit na ibabalik ng mga supporter niya pero kung ako sa kanya, gagamitin lang po siya. Ito ay nasa So, totoo yan. Alam nyo, sa totoo lang, rektahin na natin to, para sa lumalabas kay Madam Windra. Siyempre, hindi niya kailangan pangalanan Pero tayo naririnig naman parang nahuhulaan natin Kung si Lenny man yan, alam naman natin na ganun lang talaga yung mangyayari.
naghahanap lang sila ng malakas na panlaban kay VP Sara. Pero sa totoo lang, no, si Madam Leni talaga ay maaaring gamitin lang sa mga ganyan. Kaya kung ako kay Madam Leni, mas pagtuunan niya na lang yung paglilingkod niya sa Naga. 'Di ba? Mas pagyabungin niya ang paglingkuran yung mga taong nasasakupan niya. Mas kailangan siya dun sa lugar na yun. 'Di ba? Tsaka experience. Magkaroon siya ng matinding experience sa paglilingkod. Kasi hindi porket sabihin natin na naging vice president siya, yun na yun. 'Di ba? Kasi yung pagiging vice president niya parang biglaan lang yun eh. 'Di ba? Iba pa rin yung nagkaroon ka ng practice sa sarili mo. 'Di ba? Tsaka ngayon, sigurado yan. Gagamitin lang si Madam Leni ng mga walang ya. Sigurado yan. Masasayang lang si Madam Leni. 'Di ba? Malayo, nasa abroad. Ito namang isa, nasa Pilipinas, pero siya mismo ang may gustong kumandidato siya. Siya po ay palaging na-expose. Palagi siyang, minsan, meron siya kinakaharap yung ngayon. isa, no? Yung isa na talagang gusto niyang siya, kumandidato siya, babae. Bah, parang kilala na talaga natin, no? Hindi na talaga nalalayo kay Honti. Na investigasyon tungkol sa mga kaso na may kinalaman din sa katiwalian. Babae po ito, gusto rin niyang kumandidato bilang isang presidente. Iyon, nangarap na, no? At nakikita niyo po ba ito? Etong babae na ito na nakaharap, isa pa ring babae na nasa mataas na katungkulan ng Senado or kongresista na babae ang gusto ring tumakbo bilang isang presidente. Pujat, no? Puro babae yung gusto tumakbong presidente ngayong 2028. Girl power, ha? Pero para po sa akin bilang isang tarot reader na may opinion, napakalayo pa po ng 2028. Oo. Marami. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo, pakagugulin niyo po ang oras at panahon kasi darating ang time na ang mga tao ay mag-aaklas. Nako. Maaring bago dumating ang 2028, may mag-aklas at magiba ang mga prominenteng politician kasi magsasama-sama ang mahihirap. Kung noon may tinarot po ako na sinabi ko na magsasama-sama ang iba't ibang kulay, ngayon hindi po. Tunay na mahihirap ang magsasama-sama po. So ibig sabihin po nito, may ipaglalaban na silang tao. Yun. At may pabababain na silang tao. Yun. Ayan po. Aba. Medyo, ano yun ha? Matindi yun. Yun yung aabangan natin kung talagang magkakatotoo yan. May isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglalaglad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni VP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si binibining Vice President Sara Duterte. Sino ba yan? Sino ba yan? Hulaan natin. Si Tambi ba yan? Si Saldico? Tayo ay nanguhula lang tayo, kaya nga hula di ba? Na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat
Dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami Oo. siyang alam dito sa taong ito. Nako. Sino kaya yan, no? Mga yan, no? Mhm. I don't know pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda Oh. na dating presidente. Si PRRD. Kailangan po siyang may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin niyo na po siya. Alam niyo, sa totoo lang talaga, no? Mali talaga yung ginawa ng gobyernong ito kay Tatay Digong. Hindi tama talaga. Kung tutusin sa sinasabi ni Madam Windra, maaaring yan ay maging mitya talaga ng matinding problema dito sa bansa natin. Lalong-lalo na kung may mangyari kay Tatay Digong sa ibang bansa doon sa ICC. Hindi, alam naman natin na hindi tumaan sa tamang proseso si Tatay Digong eh. So, syempre, ayaw nilang pauwiin sa Tatay Digong dahil ito ay politikal. Hindi dahil yan sa mga ikinakaso nila kay Tatay Digong. Ang pinupuntaryan nila dito, gusto nila maging mahina ang kahan ng mga Duterte. Gusto nilang maging mahina, hindi magkaroon ng sandigan ng mga Duterte at ang mga kapanalig ng mga Duterte. Kaya si PRRD ay pilit nila talagang binubulok dyan sa lugar na yan. Pero alam naman natin talaga na napakahina naman talaga ng mga ebidensya laban kay PRRD. Halos wala nga silang maipresentang matatatag na ebidensya eh. Diba? Kaya kung tutusin, wala siyang dahilan para magtagal dyan. Ang nakakatakot lang dito is kung may mangyari kay PRRD dyan sa ICC, hindi ba nila naiisip na maaaring magliyab sa galit yung mga tao na sumusuporta sa mga Duterte at yan yung magsimula ng hindi maganda na pag-aaklas dito sa Pilipinas? Gusto ba nila na maging magulo? Siyempre tayo ayaw natin na maging magulo sa bansa natin. Gusto natin maging payapa. Pero minsan ang mga emosyon ng tao hindi natin mapipigilan yan. Di ba? Kaya kung ako sa kanila, tama yung sinasabi ni Madam Windra na kung pwede ipauwiin na lang si PRRD. Tapusin na yung mga ganyan para hindi na magkaroon ng malaking problema. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po, kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Marami ang magbaback up at susuporta sa kandidaturang darating para kay Ma'am Sara Duterte. Kasama Ito na yung po. mga sip-sip At may dyan. isang ghost na tao. Ghost, ibig sabihin hindi siya magpapakilala. Pero susuporta siya ng buong buo. At ito'y mayaman, ito'y pilantropo, Ba? ito'y may ito'y mataas din at maraming connection. At susuporta po siya sa ating darating na eleksyon para si Ma'am BP Sara ay tumakbo. Ayan. Sino kaya yun? May isang tao, lalaki, naghahanap siya ng itatapat na kakandidato kay BP Sara for 2028. Actually, hindi ko maintindihan eh. Hindi pa naman sure kung talagang tatakbo si Ma'am BP Sara. Lalaki, naghahanap na itatapat. Pero ang dami nang gumagawa ng paraan para ito ay hadlangan. Kaya lang po, siguro, may liwanag talaga. Kasi, tandaan nyo po, bagkus pigilan ang Duterte ay lalong umuusbong. Bagkus pahintuin ay lalo silang umuusbong kasi taong bayan po ang nanais. Ngayon, itong naghahanap na ito, lalaki ito, naghahanap sila ng katapat at itatapat. If ever daw na talagang tatakbo si Ma'am BP Sara for President.
At ang nais nila ay isang babaeng dati pang tumakbo Ayun. na ibalik. Pero kung ako dito sa babaeng ito, mag-isip siya, baka gamitin din lang siya, tatakbuhin siya. At the end of the day, syempre, politika yan, napakagulo po niyan. Mahirap ang patakbuhin ka lang dahil may gusto rin pala silang mangyari. Baka magamit lang siya. Pero Tsaka ito sa ay tingin ko yung mga itatapat kay BP Sara sa 2028, malamang ko gagamitin lang yan. Oo, tayo maglokohan dito. Di ba? Para talagang matalo. Kasi kung tutuusin, no, napakahirap mag-isip kung sino yung pwedeng itapat kay BP Sara. Kaya nga gumagawa sila ng kung ano-anong problema kay BP Sara. Kinakasuhan nila ng kung ano-ano eh. Kasi talagang napakahirap mag-isip ng taong itatapat. Ngayon, kung malulusutin ni BP Sara lahat ng mga ikinakaso sa kanya, inaakusa sa kanya, no choice na sila kung hindi maghanap ng mga tao na pwedeng itapat sa kanya. O, di ba? Pero ako kahit anong isipin ko, wala akong maisip na pwede itapat sa kanya. Meron. Pakawalan nila si PRRD tapos si PRRD itapat nila kay BP Sara. dating tumatakbong pagka-presidente po. Ang nais ipalaban kay if ever daw tatakbo si Ma'am BP Sara. And isang lalaki na bago pa lang sumisibol, which is part ito ng mga Soto. So, ito sinabi ko na, pero kung ako kay Biko Soto, Si Biko. kung ako kasi bakit ko nasabing si Biko Soto? Okay, Biko, wag na po Pansinin niyo po ang itsura ng lalaki. Bata pa, matipuno, ang dami niyang gustong gawin at may nagawa naman talaga siya. Pero kung ako sa kanya, wag muna. Wag, hilaw Hindi ba? pa itong panahon para sa kanya. Tama. Baka dumating ang time, magamit din lang siya. Masasayang lang si Biko kapag si Biko tumakbo ngayon. Sa totoo lang, masasayang ang mga sinimulan ni Biko Soto. Mas maganda is mag-focus muna siya sa pagiging mayor niya. Doon muna. Full experience muna sa lugar niya. Kasi maganda naman na nagagawa niya sa lugar niya. Huwag muna siya manghimasok dito kasi napakagulo talaga ng politika. Kumbaga hindi pa panahon para sa kanya to. Hayaan natin na mahinog muna siya. At huwag siya magpadala sa mga sulsul ng kung sino-sino. Iyon. Wow. May isang maaaring ito ay ang President of the Philippines. Okay. Ang sa totoo lang, maiipit sa pinakadulo. Tagisan na ito ng paglalabas ng katotohanan. Kaya maiipit ito sa dulo. Kaya kung ako kay Mr. President, sa ating Presidente, hanggat maaari, ang magagawa na lang niya ay gawa ng parang maibalik ang dating Duterte na matanda sa ating Pilipinas upang mabawasan ang kanyang haharapin na problema kasi sa kanya natin kahit pa paano talaga totoo yung sinasabi ni Madam Windra. Kung si PRRD ay mapapabalik niya rito sa Pilipinas, matutulong siya, medyo mas gagaan yung pakiramdam ng mga tao sa kanya na sumusuporta kay PRRD. Oo, gagaan yung loob kay PBBM kahit pa paano, mababawas-bawasan yung sama ng loob. Pero hanggat nakikita natin na nakipagpatigasan sila ng ganyan, mas lalong mas lalong maiinis yung mga tao eh. Hindi ba napapansin kasi kung mapapansin ni PBBM, kita mo naman yung nangyari nung midterm election. Sinabay nila sa pagpapadala kay PRRD sa Dahig. Kita nyo naman nangyari sa political career ng mga senador na tumakbo ng midterm election na galing sa kahan ni PBBM. Halos si Lito Lapid lang ang nanalo. Mukhang pinanalo pa ni Coco yun eh. Diba? Pero yung kalimitan is natalo. Si Pia Cayetano naman kasi nanalo yan. Hindi dahil sa kahan ni PBBM yan. Dahil Cayetano yan. Kapatid pala ni Alan Peter Cayetano yan. Diba? Kaya para sa akin, mas maganda kung gumawa na lang si PBBM sa mga nalalabing term niya. Diba? Nang maiayos niya, maitama niya yung mga pagkakamali. Yun na lang sana eh. Para mas kahit papaano is mabawas-bawasan yung naging hinanakit ng tao sa kanya. Kahit sabihin pa na ang mga kaso ay maaantala, ang taong bayan po ay hindi hihinto.
magkakagulo. Sunod-sunod po yan, pati kalikasan, makikidawit na. Hindi hinto ang ating kalikasan hanggat hindi na babalik ang ating Duterte. Si Tatay Digong sa Pilipinas. Tandaan niyo po yan. Yan po ay isa. Yan po yung matagal ko nang sinasabing there is something universal action, not ito'y paranormal, pero ang atin pong Tatay Digong ay guided by the universe. Kahit saan ko tingnan, hindi hihinto ang sakuna. Ipapakita ang kalokohan na nangyayari sa Pilipinas at hindi rin hihinto. Dadawit pa dyan ang mga lindol, dadawit pa dyan ang mga baha, bagyo. Kaya yun po, kung ako sa inyo, pakinggan natin ang tarot. To make everything okay, ibalik ang dapat ibalik sa Pilipinas na mahal ng kalikasan at ng universo. At itong dalawang ito ay isuko sa Pilipinas. Dahil hindi po hihinto. Yung sinasabi nila na mamamatay ang kaso, hindi po. Taong bayan na po ang gagawa ng parang para. Kung ihinto man ang usapin, yun po ay panandalian na hinto lang, pero ang taong bayan ay gagalaw at gagalaw. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay reaksyon sa masa. At syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Madam Windra. Ayan na, yung nagbigay ng prediksyon kay VP Sara at kay Tatay Digong at sa mga mangyayaring na darating sa 2028. Syempre, supportahan niyo yan si Madam Windra. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.